Ngayon, tignan niyo itong ikalawang bahagi ito. The whole world is under the control of the evil one. The whole world is under the control of the evil one. Dapat hindi na tayo nagtataka dyan. Kung kaya niyang dayain ang one-third ng mga anghel at nagawa niyang pagharian ng mga ito, at kung kaya niyang dayain ang perpektong tao at nakuha niya ang paghahari sa mundong ito, dapat maging maingat na tayo at pinapaniwalaan ng katotohanan ito na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ay ito hindi sa nakaraan. Ito ay hanggang sa hindi siya ididil ng Panginoong Yesus. Hanggat hindi niya itatapon ng dyablo sa lawa ng naglalagablab na asupre. Alam niyo, pag binasa niyo ang Revelation chapter 20, doon sa millennial reign ni Christ, napakaraming bansa, napakaraming tao nung pakawalan si Satanas pagkatapos ng 1,000 taon. Parang isang iglap lang. Nadaya niya muli ang lahat ng tao. Doon niyo makikita kung gaano katindi ang dyablo. Basahin po ninyo Revelation chapter 20 verse 1 to 10. Nung pakawalan muli ang dyablo, parang isang iglap lang. Tapos, hiwalay na muli lahat ang tao sa Diyos. Tinalikuran ang paghahari ni Kristo sa kanila dahil sa kanyang matinding pandaraya. Magandang araw po. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral ng hermeneutics at nawa ipatuloy tayong makasumpong ng biyaya ng Diyos para sa ating mga ginagawa. Dalain ko po na sa inyong panunood o pakikinig ng mga mensaheng ito ay patuloy kayong buksan ng Panginoon sa mga katotohanan ito na napakahalaga para sa buhay ng isang tao. Ito na po ang ika-26 na video natin sa huling bahagi, ang Hermeneutics and the Principles of Interpretation. Ito ang ika-6 na video natin sa bahaging ito. Sa ating nakarang video ay nais kong pag-usapan ng konti nang sa gayon tayo ay hindi na magpabalik-balik o kaya ay kailangan pag-usapan pa ang napakaraming detalye tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang napag-usapan natin sa nakaraan ay ang pagpasok ng kaaway ng Diyos at ang pag-iimpluwensya niya sa tao para magkasala. Sa tagumpay ng kaaway nito ay nakuha niya ang kapangyarihan sa buong mundo, yung autoridad na ibinigay ng Diyos sa tao. Mamaya pag-uusapan natin ang bagay na yan. Ang mga problemang ito ng pagpasok ng kaaway at ng kasalanan ay sinasakop nito ang mula sa Genesis chapter 3 hanggang Revelation chapter 20. Nais ko muling sabihin ang katotohanan ito na yung unang dalawang kabanata ng Genesis ay walang kasalanan at walang problema. Lahat ay maganda dahil lahat ay ibinibigay ng mabuting hari. Sa Revelation chapter 20 ay niresolbahan na ng Diyos ang kasalanan at sa chapter 21 ay nagtatag na siya ng bagong kaharian. At diyan ay makikita natin ang ganda muli ng lahat ng bagay sapagkat naalis na ang dyablo at naresolbahan na ang kasalanan. Sa ganyang bagay ay pinapakita sa atin ang laki ng epekto ng kasalanan dahil mula noon ay hindi na nasusunod ang tunay na hari ng lahat, ang may lalang sa lahat ng bagay, walang iba kundi ang dakilang Diyos. At mula nga sa Genesis chapter 3 hanggang sa Revelation chapter 20 ay makikita natin ang kailangang paglaban ng mga pinili ng Diyos. Yan ay sa kasalanan at makikita rin natin ang pagparusa ng Diyos sa bunga ng kasalanan at sa mga gumagawa nito at ang pagre-resolba ng Diyos sa kanyang problema na katuparan ng kanyang layunin. Ang bahagi ng tao ay sumampalataya at kailangan ay sumunod sa ninanais ng Diyos. Katulad ng sabi ko, para ma-minimize po natin ang ating oras ay kailangan hindi ko na pupuntahan ang lahat ng mga detalye ng mga ito sapagkat ang hangarin ko ay maipakita ko sa inyo ang plano at layunin ng Diyos na siyang magtatagumpay.
At sa bagay na yan, ay nais kong sabihin sa inyo na kailangan talaga nating sumama sa planong ito ng Diyos at dapat nating gawin ang lahat ng bagay nating magagawa ang nire-require ng Diyos nang sa gayon ay matupad sa atin ang hangarin ng Diyos sa paglalang sa tao. Bahagi rin ng aking ipapaliwanag sa inyo kung paano itatatag ng Panginoong Yesus ang walang hanggang kaharian ng Diyos at ang pagpapasimula nito sa walang hanggan. Katulad ng sabi ko, mag-review tayo ng konti para nga maiwasan natin ang pag-aaral pa sa napakaraming detalye. So balikan po natin kaunti ang ikasampung bahagi, the entry of the enemy, o kaya ay the adversary works his business. Yan po ang kasampung topic natin sa tinatalakay natin ito. Ang kaaway na siyang nagpasimula ng problema ng Diyos doon sa kanyang kaharian sa langit, na tila nakalimot na siya ay nilalang ng Diyos at nagkaroon ng paghangad na higit sa plinano ng Diyos sa kanya, that is distorting the design of God for him. Naging self-centered siya na dapat ang sentro sa kaharian ng Diyos ay walang iba kundi ang Diyos. Ang gandang pag-isipan ng bagay na yan, katulad ng nasabi ko sa nakaraan, sapagkat sa mga huling araw na ito ay kung titingnan natin, ang tao ay talagang katulad ni Satanas na nais niya ang para sa kanyang sarili, siya ay madakila, siya ay makilala, at kung ano-ano pa ng mga pamamaraan na gusto niyang maging sentro siya ng kanyang buhay at hindi na ang Diyos. Naway paniwalaan natin na ang author ng lahat ng ito ay ang kaaway ng Diyos. Ang tanong ay, kaaway ba ninyo siya? Nakita natin na siya ay tinapon dito sa lupa at kasama niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel na kanya ring nadaya. Pag-isipan niyo ito mga kapatid, pag-isipan niyo ang katotohanan ito. Sa kanyang pagiging tuso at pagiging mandaraya ay kaya niyang dayain ang ikatlong bahagi ng mga anghel na nilalang ng Diyos, na nakakakita ng mukhaan ng Diyos. Sa tingin niyo ba ay hindi totoo ang sinasabi ng pahayag 12:9 na dinaya niya ang buong mundo? Ano po sa tingin niyo? Kung hindi niyo paniniwalaan yan, mga kapatid, iyan ay magiging dahilan para pabanjing-banjing tayo at akala natin ay inaapakan natin ang dyablo. Yun pala ay pinapasayaw lang niya tayo sa kanyang palad na parang pinaglalaruan. At sa bagay na yan ay maikukonek natin ang hermeneutics na napakahalaga ng tamang kaunawaan sa salita ng Diyos, ang tanging sanggalang natin laban sa Kanya. Kaya po patuloy nating idalangin na marami talaga ay magising sa katotohanan ito sapagkat marami ay taken for granted ang dyablo sa kanila, ang kanyang pamamaraan at ang katotohanan ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa kanya. Mamaya pag-uusapan natin ang bagay na yan. Pangalawa ay kung paano niya dinaya ang tao na perpekto rin ang kanyang kaisipan. Ay hindi kaya siya ay nakakatakot na hindi seryosohin ang kanyang pamamaraan? Bukod doon mga kapatid, na kahit tayo ay na-born again na, ay nandiyan pa rin sa atin ang ating laman na nagnanasa at nahulog sa tukso ng kaaway. Well, nang sila nga ay napunta rito sa lupa, at nang makita nila na ito ay pinaganda ng Diyos alang-alang sa tao, doon nagkaroon ng pagkamuhi ang dyablo sa tao, bukod sa kapag siya ay nakikita niya, ang tao ay nakikita niya ang forma ng Diyos. Tandaan niyo itong sinabi ko sa nakarang video, na nawala sa atin yung imahe ng Diyos, pero yung kanyang likeness, yung kanyang forma ay nasa tao. At yan ay isa sa mga dahilan kaya galit siya sa tao sapagkat kapag nakikita niya ang tao ay nakikita niya ang nagpalayas sa kanya doon sa langit. Kaya nga malaking tagumpay ng dyablo na nung tuksuhin niya ang tao ay naihulog niya ito sa kasalanan. Nawala ng tao yung imahe ng Diyos sa kanya pero hindi yung likeness ni God, yung forma ng Diyos sa kanya. Kaya galit pa rin si Satanas. Pero nakuha niya ang autoridad sa kaharian na ibinigay ng Diyos sa tao.
Kaya maalala ninyo na nung ang Panginoon ay muling mabuhay ay sinabi niya, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Nangangahulugan yan na ang taong Panginoong Jesucristo ay nabawi niya ang autoridad, ang tagumpay mula sa dyablo. Pero patunayan ko muna sa inyo sa pamamagitan ng mga talata na nakuha niya ang kaharian mula sa tao o kaya ang dyablo ay may kaharian. Sinabi ng Panginoon sa Lucas 11:18, "If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? I say this because you claim that I drive out demons by Beelzebul." So diyan ay makikita natin na ipinapahayag ng Panginoon mula sa kanyang mga labi na ang dyablo ay may kaharian. Sinabi pa ng Panginoon ng paulit-ulit, pakinggan niyo itong mga talatang ito. Sa Juan 12:31, "Now is the time for judgment of this world. Now the prince of the world will be driven out." Diyan ay makikita natin na isa sa mga itinawag niya kay Satanas ay the prince of this world. At yan ay binabanggit din sa Juan 14:30. Sinabi, "I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold of me." So muli ay sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na siya ang prinsipe ng daigdig na ito, ng mundong ito. Pero ang ganda ng sinabi ng Panginoon na sana ay mangyari rin sa atin. Sana lang. Yung sinabi niya, "He has no hold of me." Ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay dahil hindi nagkasala ang Panginoon, ay walang panghahawakan sa kanya ang dyablo. At yan ay maalala ko yung sinabi ni Pablo sa Efeso 4:27, ang ganito, "And do not give the devil a foothold." And do not give the devil a foothold. Sinabi ng isang Amerikano, "When the devil got a foothold, he will rule." Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay kapag ka nakakuha siya ng isang pie, ay kukunin niya ang lahat. He will rule. Sinabi pa ng Juan 16:11, "And about judgment, because the prince of this world now stands condemned." Muli ay makita natin na inulit ng Panginoon na kinilala na siya ang prinsipe ng mundong ito. Alam niyo, sa ating mga Kristiyano ay napakahalaga na maunawaan natin ang dyablo. Maunawaan natin ang kanyang pamamaraan. 2 Corinthians 2:11, "In order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes." Diyan ay makikita natin ang pagbababala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na sana ang mga Kristiyano ay hindi niya mapaglalangan. Napakatuso ng kaaway na ito. Alam niyo po, kung napapaniwala tayo ni Satanas na hindi siya ganong katuso, unang-una ay nadaya na tayo. Pangalawa, pag alam mo na siya ay tuso at inaalam mo ang kanyang pamamaraan, doon mo makikita na lahat ng aspeto ng buhay mo bilang nagnanais na maging totoo sa Diyos ay gagawa at gagawa ang dyablo. Ang bagay na yan ay nakikita ko sa aking buhay. Halos talagang ang dyablo ay hindi tumitigil hanggat hindi kanya maihulog sa kasalanan. Kahit sa mga believer at mga unbeliever ay maging maingat kayo. Nakikita ko kung paano kasangkapanin ng dyablo ang mga unbeliever sa buhay ko, paano niya gamitin ang aking mga mahal sa buhay. Kailangan kong mag-ingat sa kanila at maging sa ilang mananampalataya. Pag hindi kayo natuto sa babalang ito ni Apostol Pablo, na inaasahan niya na tayo ay dapat aware sa pamamaraan ng dyablo, the devil's schemes, his wiles, his trickeries, his deceits, ay talagang magagawa niya tayong ilalayo sa Diyos. Pero yan ay nagpapasimula lahat sa pananahan ng banal na Espiritu sa atin, sapagkat siya sa pamamagitan ng ating pagiging masunurin sa salita ng Diyos ang ating tagumpay laban sa dyablo. So ine-expect ni Apostol Pablo at ako'y naniniwala maging ang Panginoon na ang kanyang mga pinili
ay hindi sila ignorante sa pamamaraan ng dyablo. Sinabi pa ng Efeso 6:11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Diyan naman ay makikita natin na ipinag-uutos ni Apostol Pablo ang pagsuot sa baluti ng mga mananampalataya. Alam niyo po, marami akong nakikitang nagpipreach ng tungkol sa the full armor of God. Maganda po yung kanilang paliwanag, pero hindi nila nakikita kung ano yung pandaraya ng kaaway na higit na nakakatakot kaysa sa kanilang mga inaakala. Naniniwala ko, at ito'y malinaw sa banal na kasulatan, na pinagkalooban tayo ng baluti ng Diyos para maging matagumpay laban sa dyablo. Ipinagkaloob niya ang lahat ng ating pangangailangan para maging matagumpay laban sa Kanya. Sinabi ng Efeso 1:3. Efeso 1:3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Tingnan niyo ito mga kapatid, sinabi niya, who has blessed us in the heavenly realms. Meaning the spiritual realm with every spiritual blessing in Christ. Ano yung pinagkaloob ng Diyos? Kapag kayan ay na-interpret sa material na bagay, sa mga bagay sa mundong ito, sasabihin ko po, agad-agad na sila ay nadaya ng dyablo. Ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin na mga pagpapala ay para sa paglaban sa lahat ng mga nasa spiritual realm. Makikita natin ang katotohanan na hindi tayo pinabayaan ng Diyos laban sa kaaway na ito. Alam ng Panginoon na kahit siya'y nagtagumpay na sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, ay hindi pa rin bumibigay ang dyablo laban sa ating mga mananampalataya. Sinabi ng 2 Peter 1:3. 2 Peter 1:3. His divine power has given us everything we need for a godly life. For a godly life. Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Diyan ay napagtitibay natin ang katotohanan na ibinigay na ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Pero para saan? Sinabi niya, for a godly life. For a godly life. Kapag meron kang iniingatang kasalanan sa buhay mo, yan ay tanikala, pinanghahawakan ng dyablo sa iyo. Madali kanyang dayain. At sinabi pa ni Apostol Pablo na nakukuha natin ito sa pamamagitan ng kaalaman. Kaalaman sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang kaluwalhatian at kabutihan. Mga kapatid, after ba tayo sa kaluwalhatian ng Diyos? Kung after tayo sa ating kaluwalhatian, kadakilaan, muli ay masasabi ko na madali tayong dayain ng dyablo. Sinabi pa ng Santiago 4:7, submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Alam niyo ang talatang ito, hindi ito memory verse basta. Hindi ito talata na kapag ka naikot mo ay gumagana na. Kailangan ay unawain natin. Sabi niya, submit yourself then to God and resist the devil. Madaling sabihin yung submit, pero ano ang detalye nun? Paano tayo nagpapasakop sa Diyos? At ako'y naniniwala, ang pagpapasakop sa Diyos ay mapagmahal na sinusunod mo ang mga utos ni Kristo. That is submission to God. Maraming tagapagturo ay hindi nila sinasabi ang literal na ganyan. General yung kanilang sinasabi at ang minsan tinutukoy nila ay mga batas ni Moises. We are under Christ's law, and for us to submit to God is that we must have to lovingly, submissively obey the commands of Jesus Christ. Alam niyo, pabalik-balik ako sa mga utos na ito ni Kristo sapagkat naniniwala ako na ang kaharian ng Diyos ay may batas. Imposibleng may hari na walang batas. At kung may batas ay walang iba kundi ang mga batas ni Kristo para sa atin sa New Covenant. Never na-cover tayo ng old laws ng Diyos para sa mga Israelita. Sabihin ko po sa inyo na ang mga tao, mga Kristiyano na hindi mapagpakumbabang nagpapasakop sa mga batas ng Diyos kay Kristo
ay hahantong sila sa pagkadaya ng diablo. Sigurado yan. Hahantong sila sa pagkadaya ng diablo. Paniwalaan niyo ito, mga kapatid. Mas matibay ang pagsunod sa batas ni Kristo na sanggalang natin, protection natin, kaysa sa prayer ng prayer ng prayer. Pag hindi ka masunurin sa batas ni Kristo, sasabihin lang ni Satanas o ng mga demonyo, pareho lang kita na hindi masunurin eh. Ngayon, ire-rebuke mo ako? Itataboy mo ako? Hoy, kakampi tayo. Sasabihin ni Satanas sa'yo, prayer ka lang ng prayer, prayer ka lang ng prayer. Basahin mo ang Proverbs 28:9. At diyan ay makikita mo na ang sino mang hindi sumusunod sa batas ng Diyos, maging ang kanyang panalangin ay karumal-dumal sa kanya. At tandaan nyo, mga kapatid, hinula na ng Panginoon at sinabi niya yung Mateo 7:21. Tingnan natin ito sa ibang aspeto. Sinabi niya, "And many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name?" Meaning, nangangaral ang mga taong ito. "Have we not cast out demons in your name?" Meaning, nagpapalayas ng demonyo ang preacher na ito. "And have we not done many miracles in your name?" Pero sinabi ng Panginoon sa dulo, "I will tell them plainly." Ipapamukha ko sa kanila, magsipaglayas kayo sa aking harapan, kayong mapaggawa ng kasalanan. Sabi ko nga, ang unang-unang paraan ng paggawa ng kasalanan laban sa Diyos ay ang paglabag natin sa kanyang mga utos. Hindi ko matandaan kung nabanggit ko na sa inyo na may mga ilang paraan ng pagkakasala laban sa Diyos at hindi lamang paglabag sa utos ng Diyos, pero yan ang pinakamalaking paraan para ang isang tao'y magkasala sa Diyos. Kaya minsan pa, pag-oobserbahan ninyo ang diablo, nung ito ay pumasok sa eksena sa Genesis chapter 3, ay gusto talaga niyang entertainin natin siya. Did God really said that you must not eat from any of the tree that is in the Garden of Eden? Ang ginawa niya ay pumasok siya sa eksena, gumawa siya ng paraan, ng senaryo na para bagang pinagkakaita ng tao. Diyan ko nakikita yung style niya sa mga anghel, na parang sinisiraan niya ang Diyos upang makuha niya ang puso ng mga anghel. At sana ay maging maingat tayo sa ating mga ine-entertain sa ating kaisipan. Sinabi ng Matthew 9:4, "Why do you entertain evil thoughts in your hearts?" Doon nagpapasimula ang pagkakasala. Isa pa na ginawa ng diablo sa Garden ng Eden, he denies God's word that they will die. Anong sinabi niya nang sagutin siya ni Eva? Nasabihin sa kanya ng babae, "Mamamatay kami." Sinabi ni Satanas, "Not so, not so. Alam ng Diyos na kapag kumain kayo, ganito, ganyan, hindi kayo mamamatay." Yun ang ibig niya sabihin. At diyan ay may maalala ko, mga kapatid, na alam niyo si Satanas pala ang author ng osas. Ano yung osas? Once saved, always saved. Ang dami ngayon nagtuturo na kahit anhin mo, hindi na talaga mahihiwalay ang pinili ng Diyos. Hindi yan sinasabi ng Biblia. Yung sinasabi lang ni Santiago sa Kabanata 1 ng kanyang aklat, na ang kasalanan ay unti-unti kanyang ilalayo sa Diyos hanggang sa ikaw ay mamamatay. Ngayon sasabihin ng maraming preacher na katulad ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Sa halip kapag kumain kayo ay mabubuksan ang inyong mga mata, magiging matalino kayo at magiging parang Diyos kayo. At nawa sa mga ganyang pananalita ng diablo ay maging maingat tayo sa mga magagandang pangako. Alam niyo, maraming tao ay namumuhi, galit sa tapatang pagsasalita. Sa bagay na yan ay makikita mo, nagalit talaga sila sa totoo. Pag-isipan niyo ito, mga kapatid. Sa dalawang panunukso ng diablo, kina Adan at Eva at sa Panginoong Jesucristo, pagkatapos ay tingnan ninyo ang pagsasalita ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sasabihin ko sa inyo, mas sweet si Satanas. Mas matamis siya manalita. Ang Panginoon ay diretsahan.
Kaya sabi ko nga, mag-ingat tayo sa mga matatamis pananalita, sa may mga pagkaduwag na pananalita. Do alam ko na bawal din tayong maging harsh sa mga tunay na nakikita nating mga lingkod ng Diyos. Ang punto ko diyan ay kailangang ilagay natin sa tama ang lahat ng bagay. Kailangang alam natin at balanse base sa salita ng Diyos at hindi kaisipan ng sanlibutan ang ating pag-i-interpret sa Biblia. So ano pa nakikita natin tungkol sa dyablo sa kabuuan ng Biblia? Nakuha niya ang autoridad mula sa tao. Siya ay naging kalaban ng anumang bagay na tama o kaya ng anumang paghahari ng Diyos sa ating buhay. The Bible call him adversary. At alam ba ninyo, pakinggan po ninyo ang katotohanan ito. Dito parang nalungkot ako pero wala akong magawa. Na si Satanas ay merong 39 titles sa Biblia. Hindi ko alam kung may namiss ako sa aking pag-aaral. At ang banal na espiritu ay meron lang yatang 36 titles sa Biblia. Ano ang punto ko diyan? Mas maraming titulo si Satanas kaysa sa banal na espiritu sa Biblia. Pero ang higit pa diyan ay nakakatakot sa ating kalalagayan ang kanyang mga titulo. Pakinggan ninyo ang mga ilan sa mga pangalan ni Satanas sa Biblia. He is called the master of deceit, deceiver, master of deceit. Sa aklat ng ikalawang Korinto 11, he is called the father of lies, ama ng kasinungalingan. He is called the murderer, the destroyer. He is called the tempter, the thief, and the wicked one, and another is ruler of the kingdoms of the air. Ruler of the kingdoms of the air. At sinabi ng Biblia that he will be very busy in these last days, last times. At sana po ipaniwalaan natin ang katotohanan ito. 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4. The God of this age has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Ito lang talatang ito, mga kapatid. Kinukot ito ng kahit sino na nasa relihiyon, na pinapaniwalaan nila na ang kanilang grupo ang katotohanan at ipinapalagay na ang lahat ay nasa kontrol ng dyablo o kaya ay binulag ng dyablo ang kanilang kaisipan. Unang-una lang diyan, kapag ka mali ang ebanghelyo mo, dinadan mo sa pamamaraan ng tao, nagiging matamis, masarap sa pandinig ng mga tao na hindi o ayaw tumalikod sa kasalanan. Diyan pa lang ay makikita na natin na nadadaya tayo ng kaaway. So he is described as the God of this world. If he is the God of this world, mga kapatid, nakakatakot yan. Once na naalis niya ang iyong mata at pagsamba sa tunay na Diyos, hindi niya na problema kung siya ang sasambahin mo. Mailihis lang niya ang pagsamba mo sa Diyos ng totoo, ng tama. Nagtagumpay na ang dyablo. At alam niyo, sa bagay nito, marami akong masasabi sapagkat maraming Kristiyano ay hindi na nakabase sa katotohanan ng kanilang pagsamba, ang kanilang mga awit ay nakabase sa tono na ito ay nag-a-appeal sa emosyon ng tao. Diyan pa lang, mga kapatid, nagpasimula na sumasamba ang tao sa ibang Diyos at napakaraming tao, hindi sila aware na ang kanilang mga inaawit ay hindi totoo sa banal na kasulatan dahil hindi sila palaaral ng salita ng Diyos. Bigyan ko lang ito ng konting panahon. Sapagkat ang pagsamba sa New Covenant ay iba sa Old Testament. Hindi na ito katulad doon na para bagang nakabase sa mga pagsisigaw, sa mga paggawa sa physical. Ang New Covenant worship, a time has come and has now come that those who worship the Lord must worship Him in spirit. Kaya ako tinuturo, yung puso ay sapagkat doon sinasamba ang Diyos, walang nakakakita. Ang New Covenant ay more on secret things. At isa pang ibig sabihin yan, ang pananahan ng Diyos sa espiritu ng tao. Ngayon, ang maraming pagsamba ay gusto ng mga tao, pataas-taas ng kamay, pasigaw-sigaw, papalakpak.
Yan ang worship ng maraming tao. Isa pa mga kapatid, people are God makers. People are God makers. At ito ang simpleng paraan para maikipakita ko sa inyo yan. Pag hindi mo sinusunod ang Diyos, kahit ikaw ay linggo-linggo na nakikinig at nangangaral, pag hindi mo sinusunod ang Diyos, naniniwala ka na nakakahigit ka kaysa sa Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon, hindi yung mga nakikinig ng salita ng Diyos ang itinuturing na matuwid. O kaya ay sinabi niya, sino ang aking ina at mga kapatid? Ang aking ina at mga kapatid ay ang mga nakikinig ng aking salita at nagsasagawa nito. Sabi ko nga po papayagan ka naman ni Satanas sa church Bibigyan ka pa niya ng bagong damit para enjoy mo ang pagpunta. Ipoprovide niya ang material para gawin kang relihiyosa. Kakalabanin ka lang ni Satanas kapag ikaw ay naging masunurin na sa salita ng Diyos. Tandaan mo ang katotohanan yan. Pero hanggat hindi ka masunurin, pinaglalaroan ka ni Satanas, kinakasangkapan ka ng dyablo, sigurado ko yan, sasabihin ko sa iyo. Sinasabi ko sa bagay na yan na tayo ay lumagpas na doon sa pandaraya at hindi pagkaunawa sa katotohanan. Nakaunawa ka man ng katotohanan, nakakapakinig ka man ng katotohanan, pag hindi mo sinusunod, kasangkapan ka ng dyablo. Nagiging modelo ka ng kaaway na pwede palang katulad mo ang mga nakikinig ng totoo. Sabi ko nga po sa aking mga ibang virtual, huwag kayong maglaro dito sa ating ginagawa. Hindi ako naglalaro dahil ang Panginoon ay hindi naglaro, hindi pinaglaruan ng Panginoon ang para sa kaluluwa ng mga tao. Ito pa ang isang talata, 1 John 5:19. We know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Alam nyo, maraming tao, lalo na sa mga tumanggap kay Kristo, inaangkin kaagad, ako ay anak ng Diyos. Totoo naman, sapagkat sinabi doon sa John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave the power to become children of God. Pero sana po, sa ibang sinulat o ibang lugar na sinulat ni John, ay sinasabi niya at pinapatunayan niya at ipinapakita niya kung ano talaga ang naging anak ng Diyos. Pag pinuntahan niyo ang 1 John 3, ay makikita niyo diyan na sinabi niya ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi anak ng Diyos. Anak siya ng dyablo. At sinabi pa niya bago yon, naparito ang anak ng Diyos para tayo ay iligtas sa masama, iligtas sa pagkakasala. Ngayon, tignan niyo itong ikalawang bahagi ito. The whole world is under the control of the evil one. The whole world is under the control of the evil one. Dapat hindi na tayo nagtataka dyan. Kung kaya niyang dayain ang 1/3 ng mga anghel at nagawa niyang pagharian ng mga ito, at kung kaya niyang dayain ang perpektong tao at nakuha niya ang paghahari sa mundong ito, dapat maging maingat na tayo at pinapaniwalaan ng katotohanan ito na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ay ito hindi sa nakaraan. Ito ay hanggang sa hindi siya ididil ng Panginoong Hesus. Hanggat hindi niya itatapon ang dyablo sa lawa ng naglalagablab na asupre. Alam niyo, pag binasa niyo ang Revelation chapter 20, doon sa millennial reign ni Christ, napakaraming bansa, napakaraming tao nung pakawalan si Satanas pagkatapos ng 1,000 taon. Parang isang iglap lang. Nadaya niya muli ang lahat ng tao. Doon niyo makikita kung gaano katindi ang dyablo. Basahin po ninyo Revelation chapter 20 verse 1 to 10. Nung pakawalan muli ang dyablo, parang isang iglap lang. Tapos, hiwalay na muli lahat ang tao sa Diyos. Tinalikuran ang paghahari ni Kristo sa kanila dahil sa kanyang matinding pandaraya. Kaya paniwalaan nyo na sa paligid natin, sa lahat ng ating ginagalawan, ang sistema ng lahat ng dyablo. Na sa mundong ito, nakaugat na sa mundong ito, malalim na, malayo na, kailangan ng sirain ng Diyos ang mundong ito at ang sistema nito para tuluyang lumaya ang kanyang mga pinili rito.
Ang diablo ay nasa business. Meaning sa lahat ng mga business sa mundong ito, sa lahat ng mga politiko, mga kapatid, kung kayo magpapastor, magpastor kayo, huwag kayo magpolitiko. Nako, baluarte yan ng diablo. Magiging sinungaling ka dyan. Sigurado yan. At kung maaari, huwag kayong makialam dyan. Hayaan nyo ang mga unbeliever sapagkat merong kumokontrol sa kanila. Ang gobyerno ay tinalaga ng Diyos para kontrolin sila. Nasa entertainment, kaya tingnan nyo mga celebrity, huwag kayong padadaya na kapag ka artista at biglang naging born again, ay paniwalaan yung kanyang mga sinasabi. Yung iba nagyayabang pa, may member sila, mga celebrity, member nila, si ganito, sikat, mayaman, na artista, sikat, naku po. Pagkatapos, papayagan pa itong mga artista na ito, mga politiko na magsasalita sa pulpito, compromiser kayo. Minsan tuwang-tuwa tayo na naimbita tayo. Pero alam niyo mga kapatid, maraming nag-imbita sa akin. Pag nagsabi ako ng totoo, hindi na sila halos umuulit. Bakit? Sinabi ng Panginoon yan eh. Kung kayo ay nagsasalita ng katulad ng taga-sanlibutan, tatanggapin kayo ng mga taga-sanlibutan. Kaya huwag tayong matuwa na nag-enjoy ang mga tagapakinig natin sa mundong ito. Maalala ko yung kasama nating o member nating pulis na nung natuturuan na siya at nag-attend sila doon sa gawain ng pari, nakita niya yung katotohanan ng sinasabi ko, nambobola lang pala ang pari, after pala sila na ang tao'y mag-enjoy. Totoo pala ang sinasabi ni pastor. Yun ang napatunayan ng kapatid na ito at yan ang katotohanan. At maraming ganyan preacher kapag sila'y nagsasalita na sa sanlibutan, nagkokompromiso sila, takot sila na ma-reject ng sanlibutan. Paano ka ba naman hindi i-reject na katulad ng Panginoon at ng mga apostol na kapag ka nagsalita ka sa sanlibutan ito ay laban sa kanilang pamumuhay, sa kanilang ginagawa, kahit hindi mo sila kilala, magagalit sila sa iyo. Dahil pagtatamaan niyang mga yan, nasisinagan ang kanilang mga kadiliman, magagalit talaga sila sa mga totoong mga ngaral ng Diyos. Mga kapatid, hindi lang po itong mga nasa sanlibutan ang ating ingatan. Ang sanlibutan ay nakapasok na sa ating mga gawain. Tingnan ninyo ang ating mga kanta. Ano ang mga sinasabi natin sa Diyos kapag tayo'y umaawit? Makikita nyo na ang mga kanta natin, ang gaganda ng sinasabi natin sa Diyos, pero makatotohanan ba yan sa buhay natin? Nawawala na yung sinabi ng Panginoon, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. At bukod doon, ang maraming churches ay naging business, mapagkakitaan. Kaya napakadelikado ng ating kapanahunan. Basahin ko muli ang sinabi ng Revelation 12:9 sa King James Version. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the entire world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Mga kapatid, yan ang sinasabi ko. Huwag niyong isipin na bobo ang diablo. Ulitin ko. If he have deceived the one-third of the angels in heaven, if he have deceived the perfect human, Adam and Eve, and if the Bible reveals that he deceived the entire world, hindi tayo pwedeng maging pabaya laban sa kanya. Alam niyo yung panukala na dapat i-implement ang Bible reading sa public, sa mga eskwelahan, mga kapatid. Pag hindi yan na born again, mapagtitibay lang yung kanilang mga nais na bigyan ng kamalian ng Biblia. Hindi ba't ang mga Muslim nagbabasa rin? Hindi ba't ang mga iba't ibang reliyon nagbabasa rin? Bakit mo pa dadalhin doon sa public? Doon sa mga makasanlibutan? Dapat ang ipangaral mo sa kanila ay ibanghelyo na may kapangyarihan para sila'y mag-born again. Pag yan ay na-born again, magkakaroon yan ng udyok ng banal na espiritu para magka-interes sa salita ng Diyos. Kaya tingnan ninyo, bakit ang daming hindi nagbabasa sa mga churches? Ayaw ng salita ng Diyos. Naging club ang mga gawain nila ay dahil wala silang appetite sa salita ng Diyos. Ngayon, dadalhin mo pa sa public, dadalhin mo pa sa mga eskwelahan. Sasabihin ko po, mapagtitibay lang nila ang kanilang nais na siraan ng Biblia.
Malala ko tuloy yung nagpakilala sa akin na siya ay isang overseer ng mga Kristiyano doon sa abroad. Pagkatapos nung na-offend na yata sa mga sinasabi ko, ay sinabi niya, alam mo, ang daming error ng Bible, mahigit 3,000 ang error ng Bible, pambihirang overseer ito. Overseer pagkatapos ay sasabihin sa akin ang daming problema ng Bible para lang iiwas niya na hindi siya tamaan sa mga sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko, mga kapatid. Now, mga kapatid, hindi pa rin tumitigil ang dyablo. Patuloy ang kanyang galit sa atin at magpapatuloy siya hanggang sa wakasan ng Panginoon ang kanyang mundo. Well, dito sa ibinahagi ko sa inyo ay nagkaroon tayo ng short satanology. At meron po tayong 8 videos about Satan sa Satanology. 8 videos about Satan na nasa YouTube. Kung gusto niyo pag-aralan, maraming may tutulong yan sa inyo sapagkat kapag ka ako ay nagtuturo, masasabi ko na intensive ang aking ginagawa. Talagang sinasaturate ko talaga ang pag-aaral ng mga ganyan dahil nakita ko naman na marami ay tamad at kung ano lang gusto nilang ipalabas yung kanilang gagamitin. Ang natutunan ko po kasi, di bali nang magalit ng tao, wag lang ang Diyos. Kapag ka ako ay nagtuturo, dahil kapag ka mali ang tinuturo mo, ang banal na espiritu ang iyong kinakalaban. Punta tayo sa ating ikalawang bahagi is the chaotic effect of sin. Yung grabing epekto ng kasalanan. Ito yung napag-usapan natin sa nakaraan pero hindi ko po ito binigyan ng detalye. So nagkaroon ng lamat o kaya ay pagputol sa relasyon ng tao sa Diyos. Nung sila'y magkasala, nakita nila ang kanilang kahubaran na nangangahulugan, hindi na sila karapat-dapat sa Diyos. Alam naman natin ang nangyari na sila ay nagkaroon ng takot sa Diyos. Tinanong sila ng Diyos, "Where are you? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" At sinabi nila, "Nagtago kami sapagkat kami natakot." Well, isang bagay din na nung tinatanong sila ng Diyos, marahil ay dahil gusto ng Diyos na umamin sila. Pagkakataon para umamin sila, pero hindi sila umamin, alam natin. Pero higit sa lahat ay yung kanilang connecting link, yung image ni God sa kanila ay naputol dahil sa kasalanan. So sabi ko nga, everything was devastated. Ganyang katindi ang epekto ng kasalanan, hindi lamang sa Diyos at sa tao, maging sa lahat ng nilalang. Hanggang ngayon ay makikita natin na tumatanda ang mga planeta. Sinasabi ng mga sayentista na ito ay masisira. At ang sinasabi ng Biblia ay aalisin ito ng Diyos ang lahat ng bagay na ito. Pero alam niyo ba kung anong dapat nating ingatan? Na kahit ang Panginoon ay nagtagumpay na sa kanyang ginawa para sa atin, nananatili pa rin tayo dito sa kalalagayan ng taong nahulog. Yung sinful nature natin nandoon pa. Yung pagnanais ng ating laman nandoon pa na kailangan nating ingatan. Ang ating laman ay nagkakaroon ng self-centeredness, karangalan para sa ating sarili, nakatingin tayo, nakasentro tayo sa ating mga sarili. Ang alok ng sanlibutan ito ay pinagnanasaan ng ating laman. At ito ay kinakasangkapan ng dyablo. Ang daming talata nito sa Biblia, mga kapatid. Masasabi ko na ang the best enemy ng tao sa ngayon ay ang kanyang sarili. At alam natin ang sinasabi ng Galacia 5:16 hanggang 21 na kahit ang banal na espiritu ay nananahan sa isang mananampalataya, nandoon pa rin ang kalaban ng banal na espiritu sa buhay natin. Kailangan pumili tayo. Is it the Spirit of God? Is it the flesh? Now, ganito yan. Pag hindi mo inaalam ang salita ng Diyos, walang kakasangkapanin ng banal na espiritu. Magre-resolba ka sa iyong emosyon, sa iyong instinct, at karamihan diyan ay mali. Magiging basihan mo ang emosyon. Basahin ko lang itong Efeso 4:17 hanggang 24. Efeso 4:17 hanggang 24. So I tell you this and insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and are separate from the life of God because of the ignorance that is in them
due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. That, however, is not the way of life you learn. When you have about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus, you were taught in regards of your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. So yan ang advice ni Paul sa mga mananampalataya. Mananampalataya na pero pinapakita niya, hey, the flesh is still in you, and if you give in to the desires of the flesh, ay pinapakita niya yung consequences nito. Basahin niyo ang Romans chapter 8, makikita niyo yung gawa ng laman, and everywhere in the Bible, mga kapatid. Kaya napakahalaga na alam ng tao ang standard ng Diyos. Now, after that entrance of sin, ito ang pang-12 natin. Point 12. Point 12. God started a small kingdom. God started a small kingdom in Israel. Alala nyo, Genesis 12, 1 to 3. The Lord has said unto Abraham, leave your country and your people and your father's household and go to the land I will show you. And I will bless you, and I will make your name great. And I will make you into a great nation. Whoever blesses you, I will bless. Whoever curses you, I will curse. And all peoples of the earth will be blessed through you. Ang gusto kong pansinin natin dyan, mga kapatid, ay yung dalawang nations. Nations, meaning nation yung una, Israel, and then yung nations ay mga bansa. Yung nation dyan ay alam natin na yan ang Israel. So mula doon sa Kanaan, sa pamamagitan ni Joseph at ng kanyang ama na si Jacob, silang lahat ay nagpunta sa Egypt dahil sa ilang pangyayari. Later on, sila ay naging alipin doon sa loob ng 400 years. Nanahan sila ng 430 years, pero 400 years sila ay naging alipin na. Later on, sa kapangyarihan ng Diyos ay inilabas sila doon. And that's the beginning of the nation. Ano ang bansa? Kaharian. Ano ang kaharian? May hari, may teritorya, may citizenship, may batas, at may kalabang kaharian. Ang hari ng kaharian ng Israel ay ang Diyos. Ang teritoryo nila ay Kanaan. Ang populasyon ay mga Israelita at ang batas ay mga batas sa pamamagitan ni Moises. That is a kingdom. Kaya nung nakalabas sila sa Egypt, bilang isang bansa ay nagpasimula ng Diyos sa kanila. Ibinigay ng Diyos sa kanila ang kanyang mga batas sa chapter 19. At maalala ko yung sinabi niya sa Exodus 19:5 and 6 na ganito, now, if you fully obey me and keep my covenant, then out of all the nations you will be my treasured possessions. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Makikita natin dito na pinapasabihan na ng Diyos si Moises na sila ay kaharian ng mga saserdote, ang buong Israel. Pero nais kong maunawaan ninyo na pag binasa nyo ang Genesis, ang word na king ay 34 times na binanggit. Ibig sabihin, marami ng hari bago pa dumating itong kaharian ng Diyos sa Israel. Pag binasa nyo ang Exodus, ang hari lang dyan ay ang hari ng Ehipto, yung Paraon. Pero makikita natin na kinuha na rin ng Diyos ang maliit na bansang ito bilang kanyang kaharian. Sinabi niya sa Deuteronomy 7:7 to 9. Deuteronomy 7:7 to 9. The Lord did not set His affection on you and choose you because you were numerous than other peoples. You were the fewest of all the peoples. But it was because of the Lord's love and that kept the oath He swore to your ancestors, that He brought you up out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt.
Verse 9. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments. Diyan ay makikita natin as a kingdom, God is covenanted with them and he gave them his laws. Pero alam natin, not long after that, sa Exodus chapter 32, ay makikita natin na yung kingdom of priests, buong Israel, na-reduce na sa isang tribo. At yan ay ang mga Levita na lamang. Sapagkat ang mga Levita ay nanindigan para sa Diyos. Pinagpapatay nila ang kanilang mga kamag-anak alang-alang sa zealousness sa Diyos. Kaya sila ang pinili ng Diyos. Speaking about zealousness, mga kapatid, kung maalala nyo si Pinehas sa chapter 23, 24, 25 ng Numbers, sa kanyang zealousness, dahilan para piliin din siya ng Diyos at ang kanyang mga salin-lahi na manatiling maging saserdote sa kanya. Mahalaga ang zealousness sa Panginoon. Galit ang Diyos sa mga nanlalamig. Paul is a zealous man na hindi mo mapipigilan na gawin ang kalooban ng Diyos. Piniling siya ng Diyos dahil kung wala siyang zealousness, hindi niya maabot ang lahat ng mga bansa na i-assign sa kanya ng Diyos. Ano po ang punto ko diyan? Are you zealous for God? O palembot-lembot ka lang na Kristiyano, as long na provided ang pangangailangan mo, as long na ikaw ay kampante, as long na ikaw ay peaceful, yun ang hanap mo sa buhay dito sa mundong ito. Ayaw mong magalaw ang iyong comfort zone, mahirapan kang paggamit sa Diyos. So nung ibigay ng Diyos ang kanyang mga batas ay nangangahulugan, ako ang hari sa inyo. Not long after that, they rejected God. Ano kaya ang gagawin ng Panginoon pagka nireject mo siya? Basahin niyo ang 2 Timothy chapter 2 verse 13. At makikita niyo ang sinabi niya, if you reject me, I will also reject you. Pero paano ba natin na inire-reject ang Panginoon? Pakinggan niyo ito, sinabi ng Hosea 8:2. Hosea 8:2. I wrote for them many things in my laws, but they regarded them as something alien. Ano sinasabi ng Diyos sa Israel? Pinagkalooban ko sila ng aking mga batas, pero naging dayuhan ang aking mga salita sa kanila. Alien ang aking mga salita sa kanila. Ano ba yan? What is it? Ganon ang ginawa ng Israel sa batas ng Diyos. Nangangahulugan yan na nire-reject nila ang salita, ang batas ng Diyos, at yan ay nangangahulugan din ng pag-reject nila sa Diyos. So ano ang gagawin ng Diyos pagka ganyan? Pakinggan nyo, sabi ng 2 Chronicles 36:15-19. The Lord, the God of their ancestors, sent word to them again and again through their messengers, because he had pity on his people and on his dwelling place. They mocked God's messengers, despised his words, and scoffed at his people until the wrath of the Lord was arose against his people, and there was no remedy. He brought up against them the king of Babylonians, who killed their young men, their sword, their sanctuary, and did not spare young men and young women. The elderly of the infirm, God gave them all to the hands of Nebuchadnezzar. He carried them to Babylon, all the articles from the temple of God, both large and small, and the treasures of the king and his officials. They set fire to God's temple and broke down the walls of Jerusalem. They burned all the palaces and destroyed everything of value. So diyan, hindi tayo kinokontrol ng Diyos sa ating sariling kagustuhan. He let the people do their own will. They choose not to make God their king. They rejected God, and so God also rejected them. Sa Lucas 19:41 hanggang 44. Luke 19:41-44. As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you had only known this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you into every side.
They will dash you to the ground, you and your children within your walls. They will not leave one stone on another because you did not recognize the time of God's coming to you. Diyan ay makikita natin ang pananangis ng Panginoon sa Jerusalem. Tanda na tinatangisan niya ang pag-reject ng Israel sa kanya. Ang maliit na kaharian na ito, ni-reject hindi lamang ang Diyos sa Old Testament, hindi lamang ang mga batas ng Diyos, hindi lamang ang Diyos, maging ang Mesyas na isinugo ng Diyos para sa kanila para magbigay sana ng kapayapaan. At diyan ay makikita natin ang pananangis ng Panginoon sa nakinikinita niya na mangyayari sa Israel. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay ang pangangako kay David na ang Diyos ay magtatatag ng isang kaharian mula sa kanyang salinlahi at sa magmumula sa kanyang salinlahi para sa kaharian na walang hanggan. Walang iba kundi ang Panginoon. Magbabalik tayo para pag-usapan ang bagay na ito sa susunod. Medyo humahaba ang ating video, kaya isasama ko po ang The Promise of Eternal Kingdom sa susunod nating pag-uusapan. Pagnilayan nawa ninyong mabuti ang ating pinag-usapan sa pagkakataon nito. Magandang araw po, sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. God bless.